Kasama ng mga intensyon sa pagpapan ng buong simbahan, isama rin po natin sa ating panalangin ang mga intensyon sa misa ito at ang ating mga pansariling intensyon. Para sa pasasalamat ni Natividad Family, Joaquin and Tess Ann, Kagawad Isip Limacoy Family, at para sa kaarawan ni Lorenzo Gabriel Pontificio. Para sa natatanging kahilingan ni Colonel Godofredo at Dr. Luis Bunsi, Dr. Swaglito and Glory Tancinco, Frederic Denise and Florence Fatima Bunsi, Dr. Charmaine Zapata, Rolando and Paz Casapaw, Constancio Armero. Para sa pagaling ni Fine Perez, para sa kaluluwa ni na Dr. Josephine Catapang, Kay Carandang, Marcos Vicente, Lita Benito, Clarissa Magno, Marisa Alfonso, Marilyn Ando, Lilia Acharuario Ragra, Linda Palma, Bienvenido, Wilfredo Danilo, para sa 40 days ni Leonida Villas at death anniversary ni Dr. Rogelio Catapang Sr. at para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Magandang gabi mga kapatid. Sa panimula ng ating misa, sikapin po natin magkaroon ng isang aktibo at talang na partisipasyon sa banal na paglilinggo. Ngayon po ay ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamuno sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Rico Ponce mula sa Orden ng Carmelita. Magsitayo pang lahat at sumabay sa pagkanta ng pambunan na araw. Yeah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po. Welcome po sa ating banal na pagdiriwang. Tayo ay kapitipon ulit. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob sa atin, sa biyaya ng magandang kalusugan, biyaya ng ating pagkakaisa, biyaya ng ating pagmamahal sa ating kapwa, at tayo ay tumulugin sa Kanya sa lahat ng ating mga kaibigan, na gusto natin mangyari para sa ating pamilya at sa ating bayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang ng banal ng buhay na nagdudulot ng kapatawaran ng Diyos. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, pakita mo ang pag-ibig mong bukas. Kami ay ningabi na sa kahirapan ay iyong iligtas. Tawaan tayo ng Panginoon Diyos, patawaran tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. Hallelujah.
Manalangin tayo. Ama naming magkapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masahan ninyo ang mga naliligaw ng iyong nabaligsahan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa pananalig sa iyo na ay pagkalooban ng makamagwasi sa tanang sana sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanong upang ito ay talagang mapangatawanan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsimpo pa na. Nakaukit ang mga utos ng Diyos sa ating mga puso. Tanda na tunay na malapit ang Diyos sa atin. Kailangan natin sundin ang lahat ng ito sa bawat araw ng ating buhay upang lubusan nating matamasa ang kaganapan ng ating pagkatao. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at may sa katuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at may sagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang aking ako'y dadalangin sa iyong upuon. Sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin, sa pagkahabag mo ako ay ingapin. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan, dadakilain ko, pasasalamatan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makikita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Tumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Magmamana nito'y yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang do'y titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Si Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at larawan din ng taong Aba. Sa kanyang pagkakatawang tao, siya'y naging kinagawan ng lahat ng tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan
sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno, at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya, para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya'y nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang unang, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang lahat, na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inilig niya ang sandaigdigan at makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat. Espiritu bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sa kayo, Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sagot ni Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tugon siya, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba, na huwag siyang babas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman na aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong nagtakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, pinubog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ng isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay,
Siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan naman niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinalang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli magandang hapon po sa inyong lahat. Napakaganda po ng ating mga pagbasa sa linggo ito, ng ikalimang linggo ng karaniwang panahon. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpakita sa atin ng makapangyarihan at magkakaugnay na mensahe tungkol sa pag-ibig, pagsunod, at pinakapuso ng ating pananampalataya. Narinig natin mula sa Deuteronomio ang isang malinaw na tawag na pumili ng buhay. Isang buhay na namuhay sa pagsunod sa mga utos sa Diyos. Ito ay hindi isang legalistikong pasanin. These are not only legal requirements, but ito ay isang landas tungo sa tunay na kalayaan at pagunlad. Ang ating salmo ay sumasalamin sa damdamin ito na nagpapahayag ng pananabik para sa awa at katarungan ng Diyos. Isang pagnanais na maging malapit sa Kanya sa kabila ng ating mga pagkabigo. Pagkatapos na isiniwalat ng ating pangalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Colosas, ito ay nagsasaad na ang mangamanghang kadakilaan ng Kristo, ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ay tinuturing natin na panganay sa lahat ng mga nilikha. So we call him the firstborn of all creation. At sa kanya ang lahat ng bagay ay ang pinagmulan. Ito ay hindi lamang isang katotohanan pahayag. Ito ay isang deklarasyon ng malalim na kapangyarihan at pagmamahal na nagpapatibay sa lahat ng pag-iral. Si Kristo mismo ang sagisag ng pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na umaabot sa bawat sulok ng sanlikha, sa bawat tao, anuman ang kanilang kalagayan. At sa wakas, sa ating banal na Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, ito ay isang talinghaga ng mabuting Samaritano. Ang talinghaga ito ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang malakas na hamon sa ating pag-unawa sa pagmamahal at pagkikipagkapwa. So,
how do we understand love and compassion? Dito, pinakita sa atin ano ba ang kahulugan, ang totoong kahulugan ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi lamang ipakita sa mga magagandang salita, sa poetry. What is important is action. Wika nga, sabi natin, action speaks louder than words. Yung mga nagsasabi na mahal kita, pero hindi pinapakita sa gawa, yun ay hindi totoong pagmamahal. Diba? Yung mga magulang na nagsasabi na mahal ko ang aking mga anak, pero pag walang time, busy palagi sa trabaho, o hindi nagbibigay ng pera, pang bili ng mga pangailangan, pambili ng bigas, o pang tuition fee, yun ay hindi totoong pagmamahal. Kaya naalala ko yung isang kanta na sabi, what is love without time? Siguro yung mga medyo may edad na dito, alam nila yun. What is love without time? So, ang totoong pagmamahal na kailangan na you give time, yun ang ginawa ng Samaritana. Nakita niya ang isang biktima na nakahalusay sa daan. Hindi katulad ng dalawang lumaan, isang pari, isang bibita. Nung makita nila, nagkahalusay, lumingon, siguro inisip nila, wala namang tao, wala nakakita. Sila ay dumiritso lang. Pero ang Samaritano, dahil sa kanyang habag, siya ay lumapit, nilagyan niya ng oil, ang sugat, at pinasa niya sa kanyang sa hayop, siguro asno o kabayo kayo. Dinala niya sa isang bahay. At sinabi niya doon, alagaan mo siya hanggang sa caretaker ng bahay. Alagaan mo siya kung magkano man ang iyong magastos, pag kulang itong aking bibigay, babalik po ako dito, babayaran kita. So, a genuine love and compassion needs at least three things. Una, it needs your ability, sharing of your ability, your talents. Kaya, may dala siyang oil, nilagyan ng yung sugat. Tapos, pinasa niya. Pinasakay sa kabayo. He gives time. At, nagbigay siya ng pera. So, if we say that we love our family, we love our community, we love the church, we love our parish, then we have to show it in our actions. So, tingnan natin. So, ang totoong pagmamahal ay marunong tumingin kung ano ang kailangan. So, we share our resources, we share our talents, we share our time. Kaya mga kapatid, sa ating mga pagbasa, masasabi natin na ang koneksyon sa pagitan ng mga pagbasa na ito ay malalim. Ang pagsunod sa mga utos ng Diyos,
Gaya ng binalangkas sa unang pagbasa sa Deuteronomio, ay hindi isang checklist lamang ng mga tuntunin. Ito ay isang landas patungo sa isang buhay na puno ng pag-ibig at awa ng Diyos. Isang buhay na makikita sa pananabik ng salmista. Ang pag-ibig na ito ay ganap na nahayag kay Kristo, ang pinagmulan at tagapagtaguyod ng lahat ng nilikha. Ang isa na sumasalamin sa pinakadiwa ng habag ng Diyos. Ang talinghaga ng mabuting Samaritano ay nagpapakita sa atin kung paano tayo tinawag upang isabuhay ang pag-ibig na ito sa ating pang-araw-araw na buhay na nagpaabot ng habag at awa sa lahat, lalo na sa mga taong nasa gilid at nangangailangan. Kaya sa linggong ito, pagnilayan natin ang buhay, ang mamuhay sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Yakapin natin ang radikal at sikaping tularan ang mabuting Samaritano na ipinaabot ang ating habag sa lahat ng ating nakaharap. Maging instrumento tayo ng pag-ibig at awa ng Diyos sa mundong lumahang na kailangan nito. So we pray that as our reflection for today's readings, that we become more compassionate, more kind, more generous to one another and to other people. Mga kapatid, tayo pa tumayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakin ni Porcio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanako sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang parilito at buhukog sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumulong kami sa iyo, Diyos Ama, upang matuto kami magmahal sa kapwa, gaya ng pinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong nakahandusay sa daan. Batid ang ating mga kahinaan, sabihin natin, O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Para sa lahat ng mga namumulot nagsisilbi sa simbahan, huwag nawa manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Pagkus, may pakita rin nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming pamahalaan na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse at social workers. Makasumpong nawa sila ng galak at hunahon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Makasumpong
mga biktima ng pang-aabuso at mga nasasadla sa kaguluhan, kalungkutan, manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Kawain Ama, pili mo ang aming panalangin upang manatili kami magsisikap na maging ka sa bawat tao namin sa laluhan. Hinihiling namin ito kay Kristo namin Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid, itong ating pag-aain ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin gawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya, karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin mikha, tuhayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong simbayanan, at tanggapin mo ang mga ito
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyoli. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umihira ay iyong ikhain. Siya ay sinugo mo para kami sa higit palayain, kaya siya ay kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tinako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sabayanang banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang hukay sa kalangitan, kami nag-uunyi sa iyong kadakilahan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal makaloob na ito para sa amin, ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang pusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis ng kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ng buhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Amen.
Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Elias na aming Obispo at ang kanang mga kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahinday nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang Mahal Maria na ng Diyos, kaysa ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawat hanggang. Na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas ko. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong mga biniyakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagligtas namin pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa ilang paaralan. Pinagbibigay alam ng St. Jude Tadeus Quasar Parish, Roman Catholic Diocese of Cubao, ang pag-iisang titip nila Binibining Patricia Feliz A. Sale, anak nila Ginoong Jonathan P. Sale, at Ginang Maria Teresa P. Alilio, na nakatira sa 20 Masbate Street, Tayong Kanluran, West Avenue, Quezon City. Nais makipag-isang titip kay Ginoong Manuel Gregor D. Villardo, anak nila Ginoong Emmanuel G. Villardo, at Ginong Maria F. Diaz, na nakatira sa 601 Street, North Susana, Quezon City. Lugar ng kasal, Santa Rita de Casia Parish, South Lawin Avenue, Phil-Ambos, Quezon City. Araw ng kasal, August 22, 2025. Kung kayo po ay may nalalaman na balakid sa kanilang pag-iisang titip, ay ipagbigay alam lamang po sa ating parish office o sa ating kura paroko. Nagsimula na po ngayong gabi ang trido para sa darating na kapistahan ni Our Lady of Mount Carmel. Bukas, sa Lunes at Martes, ang trido Mass ay sa alas 7 ng umaga at ang kapistahan ay sa Miyerkules, July 16 sa alas 7 rin po ng umaga. Pinasasalamatan po natin ang Mass Offerers ngayong gabi, sina Julie Senieres at John Choco mula sa Kawa ng San Antonio. Kayo din po ang namuno sa ating misa ngayong gabi, si Father Rico Ponce mula sa Orden ng Carmelita. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyo lahat sa pagkataon na tayo ay magkasama sa pagdiriwang ng banal na misa nito. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin po ang lahat. At sumayin. Magsiupo at hingin natin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng iyong kabanalan, ng iyong sambayanan, upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapamakan at ang katuparan ng tanang inaasam ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat.